May mga lugar sa Pilipinas na kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi mo pa rin matanggal ang pakiramdam na may nakatingin sa'yo kahit wala kang kasama. Ganito ang dating ng barangay Matang Tubig sa likod ng burol ng San Isidro, Quezon. Hindi ito yung klaseng probinsyang may malalaking bahay at kalsadang semento. Payak lang, mga bahay na kahoy na may yero, mga taniman ng nyog at saging na parang walang katapusan, at isang lumang daan na bihirang daanan ng sasakyan paggabi. Noong 1998, lumipat doon ang pamilya ni Mang Tino at Aling Nena kasama ang tatlong anak nila, si Kuya Jomar, 19, si Lea, 16, at si Toto, 9. Galing sila sa Maynila dahil nawalan ng trabaho si Mang Tino sa pabrika. May kaibigan daw siyang nag-alok ng libreng lupa at bahay na iniwan ng dating may-ari. Matagal nang walang nakatira, pero kaya pa naman ayusin, sabi ng kaibigan. Pagdating nila, malamig ang hangin kahit 3:00 pa lang ng hapon. Walang kapitbahay na lumabas para batiin sila. Tahimik, parang ang buong barangay ay natutulog. Unang gabi pa lang, may narinig na si Lea. Parang may humahagod ng mga daliri sa ilalim ng bahay. Hindi yung tunog ng daga o ahas. Mas malaki. Parang may tao na gumagapang sa ilalim ng sahig, dahan-dahan, sinusukat ang bawat sulok. Sinubukan niyang isipin na hangin lang o baka yung mga kahoy na lumalawak dahil sa lamig. Pero nung kinatok niya ang sahig at sinabing, "Hoy!" biglang tumigil, tapos may narinig siyang mahinang tawa. Parang tawa ng matanda na may sakit sa lalamunan. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Kuya Jomar. Ngumiti lang ang kuya niya at sinabing, "Baka nananaginip ka lang, Lea. Matagal na tayong hindi nakauwi sa probinsya, ewan ko ba kung bakit parang iba ang pakiramdam dito." Pero hindi lang si Lea ang nakarinig. Si Toto naman, tuwing madaling araw, nakikita niya ang isang anino sa labas ng bintana ng kwarto nila. Hindi tao. Matangkad, payat, walang leeg na halos, at ang ulo ay parang nakaikot ng kaunti paatros. Tuwing titingnan niya ito, hindi gumagalaw ang anino. Pero kapag umiwas siya ng tingin kahit isang segundo, pagbabalik niya ng tingin, mas malapit na ito sa bintana. Isang gabi, nang magising si Toto dahil sa uhaw, wala na ang anino sa labas. Pero naroon ito, sa loob ng kwarto. Nakaupo sa paanan ng kama niya. Walang mukha, puro itim. Pero may 2 butas na parang mata na nakatitig sa kanya. Hindi kumikislap, hindi kumukurap. Tumakbo si Toto palabas ng kwarto, umiiyak, at sinubsob sa dibdib ni Aling Nena. Sinabi niya ang lahat, pero ang sabi lang ng nanay niya habang hinahaplos ang likod niya. "Tulog ka na, anak. Matanda ka na para sa mga multo. Baka gutom ka lang." Pero alam ni Toto na hindi gutom ang dahilan. Paglipas ng 2 linggo, nagsimula ng magkaiba ang ugali ng mga magulang. Si Mang Tino, na dating mahilig magkwento at tumawa, biglang naging tahimik. Madalas na lang siyang nakaupo sa may hagdan ng balkon, nakatitig sa dilim ng burol. Minsan, napapansin nilang gumagalaw ang labi niya kahit walang nagsasalita. Parang nakikipag-usap sa hangin. Si Aling Nena naman, biglang naging mahilig magluto ng adobong itim. Sobrang itim. Parang nilagyan ng uling. At tuwing lulutuin niya yun, hindi siya naglalagay ng bawang o suka. Langis lang, toyo, paminta, at dugo. Hindi nila alam kung saan niya kinukuha. Pero may mga araw na may natatagpuan silang basang-basang damit sa lababo na may bahid ng pula na hindi na natatanggal kahit anong pagkuskus. Isang gabi, hindi na nakatiis si Lea. Sinundan niya ang nanay niya ng gabing iyon. Mga 2:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong bahay. Si Aling Nena ay lumabas, dala ang isang lumang tabo at isang balde. Walang ilaw, walang flashlight, parang alam na niya ang bawat hakbang kahit dilim na dilim. Sinundan siya ni Lea hanggang sa likod ng bahay, papunta sa isang lumang puno ng balete na halos natatakpan na ng mga ugat. Doon, sa gitna ng mga ugat, may maliit na butas sa lupa. Parang libingan ng bata. Doon niya nakita ang nanay niya. Hindi siya naglalagay ng tubig sa tabo. Kinukuha niya ang dugo mula sa isang maliit na butas sa lupa. Parang may hayop na nakabaon doon na buhay pa. At tuwing kinukuha niya ang dugo, may naririnig na mahinang ungol. Parang ungol ng sanggol na hindi na makahinga ng maayos. Nang mapansin ni Aling Nena na may nakatingin, biglang lumingon ito kay Lea.
Ang mga mata niya, hindi na itim ang kulay. Pula, at hindi lang ordinaryong pula. Parang may apoy sa loob. Ngumiti siya, ngiti na hindi na tao. Matagal na kitang hinintay, anak, sabi niya sa boses na hindi na kanya. Matagal na kitang hinintay. Tumakbo si Leia pabalik sa bahay. Hindi niya naalala kung paano niya naakyat ang hagdan. Basta nang makarating siya sa kwarto, sinara niya ang pinto at nagdasal. Paulit-ulit, hanggang sa mapagod siya at nakatulog. Kinabukasan, wala nang bakas ng dugo sa lababo. Walang basang damit, parang walang nangyari. Pero alam ni Leia na may nangyari. At alam din niya na hindi na siya ligtas. Isang linggo pagkatapos noon, nawawala na si Toto tuwing gabi. Una, akala nila natutulog lang ito sa ibang kwarto. Pero isang gabi, nang buksan ni Kuya Jomar ang pinto ng kwarto ni Toto, wala ang bata. Pero naroon ang amoy, matamis at mabaho, parang bulok na prutas na hinaluan ng dugo. Sa labas ng bintana, may nakita si Kuya Jomar. Si Toto, nakaupo sa sanga ng puno ng mangga, mga 5 metro mula sa lupa. Walang suot na damit, puti ang balat niya na parang wala ng dugo. At ang mga mata, pareho na sa nanay nila. Pula, at nakangiti, hindi siya tumatawag, hindi siya umiiyak, nakatitig lang siya sa kuya niya. Tapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at itinuro ang sarili niyang dibdib. Parang sinasabi, dito na ako. Kinabukasan, hindi na sila naghanap kay Toto. Parang biglang nawala ang memorya nila na may nawawalang kapatid. Si Mang Tino at Aling Nena ay normal na naman. Tumatawa, nag-uusap, naghahanda ng almusal. Pero si Leia at si Kuya Jomar, alam nila. Alam nila na hindi na sila tao ang kasama sa bahay. Noong ika-29 na gabi nila sa bahay na yun, nagdesisyon sina Leia at Kuya Jomar na tumakas. Mga 12:00 ng hating gabi. Tahimik ang buong lugar. Kinuha nila ang maliit na bag, ilang damit, at pera. Walang palam, walang ingay. Pero paglabas nila ng gate, biglang tumigil ang oras. Walang hangin, walang tunog ng kuliglig. Kahit ang mga aso sa malayong bahay ay hindi tumatahol. Sa dulo ng daan, nakatayo sina Mang Tino at Aling Nena. Magkahawak kamay, nakangiti, at sa likod nila, si Toto. Pero hindi na siya bata. Matangkad na siya, payat, walang leeg. At ang ulo niya ay nakaikot ng kaunti pa atras. San kayo pupunta? Tanong ni Aling Nena sa pinakamatamis na boses na narinig nila mula sa kanya. Hindi sumagot sina Leia at Jomar. Tumakbo sila, patungo sa kalsada, patungo sa ilalim ng burol. Pero kahit gaano kabilas sila tumakbo, parang hindi sila umaabante. Ang daan ay parang umaikot, parang walang katapusan, hanggang sa marating nila ang isang punto kung saan biglang nawala ang burol sa harap nila. Puro dilim, puro kawalan. At doon, sa gitna ng dilim, naroon silang lahat. Si Mang Tino, si Aling Nena, si Toto, at marami pang iba. Mga anino na hindi na nila kilala. Mga mukha na dating kapitbahay, dating kaklase, dating kakilala. Lahat sila nakangiti, lahat sila may pulang mata. At sabay-sabay silang nagsalita, hindi ka na makakaalis, dito ka na dapat. Huling naalala ni Leia bago siya mawala ng malay ay ang pakiramdam na may yamakap sa kanya mula sa likod. Malamig, matigas, at may mahabang kuko na dahan-dahang pumapasok sa kanyang likod sa pagitan ng mga buto. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng bahay. Nasa kama niya, at katabi niya, si Toto. Ngumingiti, walang damit, walang dugo sa katawan. Sa labas ng bintana, naroon pa rin ang anino. Mas malapit na. At alam ni Leia, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi na siya makakaalis pa. Dahil hindi na siya buhay. Hindi na sila buhay. Ang buong pamilya, naging bahagi na ng lugar na yun. At tuwing may bagong lilipat sa bahay na yun, tuwing may magtatanong sa mga matatanda sa barangay kung bakit walang gustong tumira roon, sasabihin lang nila. May pamilya na doon. Matagal nang nakatira. Hindi na sila aalis. At kapag tatanungin mo kung sino ang pamilyang yun, titingnan ka lang nila ng matagal, tapos sasabihin sa mahinang boses. Kami rin. Tapos haharap sila sa burol, at ngingiti. Pula ang kanilang mga mata. Hindi na makagalaw si Leia.
Parang may malalaking kamay na hindi nakikita na humahawak sa kanyang mga balikat, pinipigilan siyang tumayo mula sa kama. Ang kwarto ay malamig na malamig, pero hindi yung malamig ng aircon o ng tag-ulan. Mas malalim. Parang malamig na nagmumula sa loob mismo ng buto. Si Toto o ang bagay na kamukha ni Toto ay dahan-daang lumapit. Walang tunog ng mga paa sa sahig. Parang lumulutang ito ng bahagya. Ang balat niya ay hindi na maputi lang, may mga ugat na itim na parang mga uod na gumagapang sa ilalim. At ang ngiti, hindi na ngiti ng bata. Mas malapad pa sa normal na maaaring magawa ng bibig ng tao. Alam mo ba, ate, bulong nito, pero hindi galing sa bibig. Parang nagmumula sa loob ng ulo ni Leia mismo. Matagal na kitang hinintay na sumama. Mas masarap kapag buo na tayo ulit. Narinig ni Leia ang sariling boses na sumasagot kahit hindi niya sinasadyang magsalita. Hindi ako sasama. Pero ang boses niya ay mahina, parang may ibang humihila ng mga salita mula sa lalamunan niya. Parang hindi na talaga kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto nang walang humawak. Si Kuya Jomar ang pumasok. Halos maputol ang hininga ni Leia nang makita niya ang itsura ng kuya niya. Hindi na siya mukhang takot. Hindi na siya mukhang galit. Hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay may mga bitek-bitek na parang tuyong lupa sa tag-init. Sa bawat bitek, may kumikislap na pula parang may apoy na nakatago sa loob ng katawan niya. Ang mga mata niya ay hindi na itim ang bahagi. Puti na lang ang natira, pero may pulang tuldok sa gitna na parang butas ng karayom na puno ng dugo. Leia, sabi niya sa boses na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Bakit ka pa lumalaban? Matagal na tayong hindi buo. Ngayon lang tayo muling nabuo. Tumayo si Leia o baka hindi rin siya talaga tumayo ng kusa. Parang hinayla siya ng mga di nakikitang sinulid. Lumakad siya palabas ng kwarto, kasabay nina Kuya Jomar at Toto. Walang laban. Walang sigaw. Parang ang katawan niya ay hindi na talaga kanya. Sa sala, nakaupo si Mang Tino at Aling Nena sa lumang sofa na dating kulay brown pero ngayon ay halos itim na dahil sa dumi at kung ano pa mang natapon doon sa mga nakaraang taon. Naghihintay sila, tahimik, nakangiti. Sa gitna ng sala ay may maliit na hapag na gawa sa kahoy ng balete. Sa ibabaw nito, isang lumang mangkok na tanso. Walang laman pero may amoy. Matamis, mabaho, pamilyar, dugo. Hindi dugong bago, matanda na, parang dugo na natuyo, binuhay ulit, at natunaw ulit ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Umupo ka, anak, sabi ni Aling Nena. Ang boses niya ay malambot na parang ina na nag-aalok ng gata sa bagong silang. Pero ang mga mata ay parang dalawang butas na puno ng apoy. Hindi sumagot si Leia, hindi niya kaya, pero ang kanyang mga tuhod ay yumuko ng kusa. Umupo siya sa sahig, harap sa hapag. Tumayo si Mang Tino. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Leia. Inilagay niya ang mga kamay sa balikat ng anak. Malamig, matigas, parang mga ugat ng puno na tumubo ng baligtad. Alam mo ba kung bakit tayo nandito? Tanong ni Mang Tino. Hindi niya hinintay ang sagot. Dahil dito tayo dapat. Dito tayo ipinanganak sa ganitong paraan. Hindi sa ospital. Hindi sa bahay ng lola mo. Dito, sa ilalim ng burol na to. Biglang may narinig si Leia sa loob ng kanyang isip. Mga tinig. Maraming tinig. Mga dating nakatira sa bahay na to. Mga dating magsasaka, mangingisda, mag-aaral, nanay, tatay, lolo, lola. Lahat sila. Lahat ay nagsalita ng sabay-sabay. Hindi kami namatay. Hindi kami umalis. Binigyan lang kami ng bagong anyo. At doon niya naintindihan. Hindi sila na-convert sa aswang. Hindi sila kinagat o nilagyan ng sumpa. Sila ang mismong laman ng sumpa. Ang buong pamilya ay bahagi na ng lugar. Ang lupa sa ilalim ng bahay, ang puno ng balete sa likod, ang burol mismo, sila ang buhay nito. At ang buhay nito ay sila. May isang ritual na ginagawa tuwing may bagong lilipat. Una, papayag ang manirahan. Pangalawa, pakiramdamang ligtas. Pangatlo, bigyan ng pagkain na galing sa lupa mismo. Pang-apat, hayaang maramdaman ang pagiging isa sa kanila. Panghuli, tanggapin na hindi na sila aalis.
At nang gabing yun, natapos na ang ikalimang hakbang para kina Lea. Hindi siya kinain. Hindi siya pinatay. Siya ay isinama. Nang sumunod na araw, makikita mo silang 5 magkakasama sa harap ng bahay. Si Mang Tino ay nag-aayos ng taniman. Si Aling Nena ay naglalaba sa lababo. Si Kuya Jomar ay nagpuputol ng kahoy. Si Toto ay naglalaro sa bakuran, humahabol ng paro-paro. Si Lea ay nakaupo sa hagdan, nakatingin sa kalsada. Kung may dumaan na bagong pamilya na magtatanong, may nakatira ba rito? Sisigot silang lahat ng sabay-sabay, ngunit may ngiti. Oo, kami. At kapag tiningnan mo sila ng mabuti, mapapansin mo ang kaunting bagay. Walang anino ang mga paa nila kahit mataas na ang araw. Kapag umihip ang hangin, hindi gumagalaw ang buhok nila. At kapag tumingin ka sa kanilang mga mata, may pulang tuldok sa gitna, parang butas na puno ng apoy. Minsan, tuwing may bagong lilipat sa barangay, may mga matatanda na magkukwento ng bulong-bulungan. May bagong pamilya daw sa likod ng burol. At sisigot ang isa, hayaan mo na, may kasama na naman sila. At kapag tinanong mo kung sino ang sila, titingnan ka lang nila. Tapos titingnan nila ang burol. At ngingiti sila, pula ang kanilang mga mata. Hanggang ngayon, hanggang 2026, nandoon pa rin ang bahay na yon. Walang nagmamayari sa papel. Walang bayad sa kuryente o tubig. Pero tuwing gabi, may ilaw pa rin. Maliit na ilaw lang. Parang kandila, pero hindi kandila. At kung minsan, kapag tahimik ang gabi at walang hangin, maririnig mo pa rin ang mahinang tawa. Tawa ng bata. Tawa ng matanda. Tawa ng buong pamilya. Dito na sila. Dito na sila magpakailanman. Hindi ka na makakaalis. Dahil hindi ka na dapat umalis. Kung sakaling mapadpad ka roon, huwag kang lilingon sa likod mo. Huwag kang titingin sa salamin. At higit sa lahat, huwag kang tatanggap ng paanyaya na, umupo ka, anak. Dahil kapag umupo ka, hindi ka naaalis. Taong 2007, halos 10 taon na mula nang tuluyang sumama ang pamilya ni Mang Tino sa burol. Sa labas, parang walang nagbago. Ang bahay ay nanatiling payak, medyo luma na, pero hindi sira. Ang mga nyog sa paligid ay patuloy na namumunga. Ang mga manok na dating alaga ni Aling Nena ay nagpaparami pa rin kahit walang taong regular na nagpapakain. Pero sa loob ng barangay, may mga bagong kwento na. Noong 2004, may bagong pamilya ulit na lumipat, mga taga Lucena, sina Mang Romy, Aling Josie, at ang kanilang 2 anak na babae. Una, akala ng mga kapitbahay ay magtatagal sila. Mabait sila, masigla, nag-aambag sa barangay clean-up, nagdadasal sa misa tuwing linggo. Pero pagkatapos ng 7 buwan, biglang nawala sila. Walang palam. Walang nag-iwan ng sulat. Ang mga gamit nila ay naiwan pa sa loob ng bahay, mga damit na kasabit pa sa labahan, kaldero may natirang kanin, kahit yung bagong TV na binili nila ay bukas pa rin, walang tunog, pero naka-on ang screen na puro snow at static. Ang tanging natirang bakas ay isang lumang notebook na natagpuan sa ilalim ng kama ng panganay na anak. Sa loob, may mga pahina na puno ng parehong pangungusap, paulit-ulit, sa lumalaking sulat kamay. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Sa huling pahina, isa lang ang nakasulat, sa pulang tinta na parang dugo. Nandito na sila. Mula noon, kahit ang pinakamatapang na taga San Isidro ay ayaw nang lumapit sa likod ng burol paggabi. Pero may mga bagong tao pa rin, mga migrante mula sa ibang probinsya, mga naghahanap ng murang lupa, mga nagtatago sa utang o sa batas. At tuwing may bagong lilipat, pareho lang ang mangyayari. Una, tatanggapin sila ng tahimik na pagbati mula sa pamilya. Si Mang Tino ay mag-aalok ng nyog o saging mula sa bakuran. Si Aling Nena ay magdadala ng ulam, adobong itim na sobrang sarap pero hindi mo matukoy kung anong karne yun. Si Lea ay magiging mabait na kapitbahay, laging nakangiti, laging handang magkwento tungkol sa buhay sa Maynila noon. Si Kuya Jomar ay tutulong sa pag-aayos ng bubong o bakod. At si Toto ang magiging paborito ng mga batang bagong lipat. Maglalaro sila hanggang hating gabi kahit ipinagbabawal na ng mga magulang. Dahil masaya si Toto, masaya siyang maglaro, masaya siyang maghintay.
At kapag natulog na ang mga bagong kapitbahay, doon magsisimula ang tunay na ritual. Una, ang amoy. Matamis muna, parang overripe na mangga. Tapos unti-unting nagiging mabaho, parang isda na iniwan sa araw ng 2 araw. Tapos ang tunog. Unay mahinang kalusko sa ilalim ng sahig. Tapos mahinang tapik-tapik sa kisame. Tapos, mahinang pagtawag ng pangalan. Hindi sa labas, sa loob mismo ng ulo. Leia, Leia, hindi yun ang pangalan ng bagong naninirahan. Pero naririnig nila yun. At kapag sinagot nila ng, biglang tatahimak. Pero kapag tumigil sila sa pagsagot, babalik ulit ang tawag. Mas malakas, mas malapit, hanggang sa isang gabi, kapag hindi na nila makayanan ang antok at takot, magbubukas ang pinto ng kusa. At doon, nakatayo na silang 5. Hindi na sila nagbabago ng anyo. Hindi na kailangan. Ang anyo nila ngayon ay sapat na para maintindihan ng sino mang makakita. Hindi sila buhay, pero hindi rin sila patay. May mga matatanda sa barangay na nagsasabi na may isa pang yugto pa raw bago tuluyang mawala ang dating pagkatao ng bagong pamilya. Tinutukoy nila ito bilang ang pagbabalik ng mukha. Sa yugtong ito, ang mga bagong nakatira ay magsisimulang makita ang sarili nila sa salamin, pero hindi na sila. Makikita nila ang mga mukha ni Mang Tino, Aling Nena, Jomar, Leia, at Toto. At kapag sinubukan nilang sumigaw o tumakbo, hindi na lalabas ang tunog. Dahil ang bibig nila ay hindi na nila kontrolado. Ang mga labi nila ay ngumingiti na lang ng mag-isa. At ang ngiti ay pareho na sa kanila. Noong 2025, may huling dokumentadong pamilya na lumipat sa lugar na yon. Mga taga Bicol. 3 lang sila, mag-asawa at isang anak na lalaki na 14 anyos. Hindi sila naniniwala sa mga kwento. Sabi nila, puro guni-guni lang yan ng mga matatanda. Pero pagkalipas ng 4 na buwan, biglang lumitaw ang anak nila sa plaza ng barangay isang umaga. Mag-isa, walang sapatos, walang damit sa itaas. At sa dibdib niya, may 3 salita na sinulat gamit ang kuko o matulis na bagay. Dito na kami. Hindi na natagpuan ang mag-asawa. Hindi na rin natagpuan ang anak pagkatapos ng araw na yon. Pero sa gabi, kapag titingnan mo ang bahay sa likod ng burol, makikita mo ang 6 na anino na nakatayo sa balkon. Hindi 5, 6 na. At kapag lumapit ka ng kaunti, maririnig mo ang mahinang pag-uusap. Hindi sa Tagalog. Hindi rin sa Bicolano, parang wika na walang pinagmulan. Pero naiintindihan mo pa rin ang ibig sabihin. Isa pa lang, at buo na tayo ulit. Hanggang sa araw na ito, ika-15 ng Enero taong 2026, bukas pa rin ang pintuan ng bahay na yon. Walang kandado, walang aso na tumatahol, walang ilaw na nakabukas sa labas. Pero tuwing gabi, may naririnig kang mahinang pagkanta. Pamilyar na awit ng mga batang taga-probinsya noong dekada 2070. Sa liblib na nayon. Pero ang boses ay hindi na iisa. Marami, sabay-sabay. At kung sakaling mapadpad ka roon, kung sakaling mapilitan kang magpalipas ng gabi dahil sa ulan o dahil sa wala ng masakyan pa uwi, huwag kang pumasok sa bahay na may bukas na pinto. Huwag kang umupo sa hapag na may mangkok sa gitna. Huwag kang tumingin sa salamin. At higit sa lahat, huwag kang tumawag ng pangalan ng sino mang miyembro ng pamilya. Dahil kapag tinawag mo ang pangalan nila, sisigot sila. At kapag sinagot ka nila, hindi mo na sila matatakasan. Dahil hindi ka na nila bibitawan. Hindi ka na nila palalayain. Dahil gusto nila ng isa pang miyembro. Isa pang mukha, isa pang tinig, isa pang ngiti, hanggang maging buo na sila ulit. At kapag naging buo na sila, hindi na sila titigil sa bahay na yon. Lalabas sila, dahan-dahan, tahimik, at susundan nila ang daan pababa ng burol. Patungo sa barangay, patungo sa bayan, patungo sa susunod na lugar na may bagong lilipat. At ang kwento ay magpapatuloy hanggang sa wala nang natitirang tao na hindi pa kasapi.